Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam dahil ang goal isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang hapon Pilipinas, ngayon ay araw ng Martes, ika-25 ng Agosto. Tayo po ay muli namang magkakasama-sama sa ating programang Pulis at Komunidad. Dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales. At ito ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya na mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag sa Unified 911 o di kaya ay pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa inyong mga lugar. Kung mayroon naman kayong mga sumbong o reklamo tungkol sa ilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWDD AFP Radio. At bago po tayo magsimula, ibinabati po natin ang aming Director ng Police Community Affairs and Development Group. Walang iba kundi si Police Brigadier General Vina H. Guzman at binabati din po natin ang Command Group ng PICAG. Simulan na natin ang balita ngayong hapong ito. Isinagawa ng 102nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1, katuwang ang iba't ibang youth at community organizations, ang isang tree planting activity sa Libding Area, Sitio Payas, Barangay Comillas South, Cervantes, Ilocos Sur. Nakiisa ang mga tauhan ng 102nd Maneuver Company sa kabataan ng Cervantes sa aktibidad na pinangunahan ng Sangguniang Kabataan at mga opisyal ng Barangay Comillas South. Katuwang din sa pagtatanim ang Youth Earth Warriors, First Aiders Club, Youth Earth Savers ng Ilocos Sur Polytechnic State College, Cervantes Campus, 24th Infantry Battalion ng Philippine Army, at iba pang partner youth at community organizations. Sa kabuuan,
866 na pine trees ang naitanim bilang bahagi ng sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kalikasan at paglikha ng mas luntiang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Higit pa sa simpleng pagtatanim ng puno, ipinakita ng aktibidad ang pagkakaisa, pananagutan, at matibay na ugnayan ng pulisya, kabataan, komunidad at iba pang ahensya sa pangangalaga sa kapaligiran. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent Patrulu Mandara Palawmi. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula Agosto 7 hanggang 13 ng taon, umabot sa 18 individual ang naaresto, habang 49 na kaso ang naihain sa magkakahiwalay na anti-cybercrime operations sa buong bansa. Sa bilang ng mga naaresto, 7 ang nadakip sa bisa ng warrant of arrest, habang 11 naman ang naaresto sa pamamagitan ng entrapment operations. Ayon kay Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., patuloy na pinauunlad ng PNP ang kakayahan nitong subaybayan, beripikahin at agad na aksyonan ang mga krimeng nagaganap sa digital space. Paalala naman ng PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko, maging mapanuri sa online transactions, tiyaking beripikado ang impormasyon bago magbahagi o kumilos, at agad i-report sa mga kinauukulang otoridad ang anumang hinihinalang cybercrime. Sa patuloy na pag-evolve ng mga banta sa digital world, tiniyak ng PNP ang mas pinaigting na pagbabantay at mabilis na pagtugon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent Patrulu Mandara Palawmi. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Formal nang itinalaga si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang Officer in Charge ng National Capital Region Police Office, kasabay ng isinagawang turnover of command ngayong ika-23 ng Agosto sa NCRPO Hinirang Multipurpose Hall, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Pinangunahan ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang seremonya bilang presiding officer, kung saan formal na isinagawa ang turnover ng pamumuno mula kay Police Major General Anthony Aberin patungo kay Police Brigadier General Abrahano. Samantala kasunod ng turnover of command, formal namang ginawara ng retirement honors si Police Major General Aberin bilang pagkilala sa kanyang tapat at dedikadong serbisyo sa PNP at sa sambayanang Pilipino. Sa kanyang bagong tungkulin, pangungunahan ni Police Brigadier General Abrahano ang kapulisan ng Metro Manila sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko alinsunod sa PNP Focus Agenda. Iniwan naman ni Police Major General Aberin ang kanyang able, active, allied na pamana sa NCRPO, kasama ang pagsusulong ng disiplina at mahigpit na pagsunod sa police operational procedures sa pagtupad ng tungkulin. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Isang mapanganib na unexploded ordnance ang narecover sa tabing ilog sa barangay Kapidigan, Gataran, Cagayan. Bandang alas 10:45 ng umaga noong Agosto 11, agad na ipinaalam ni Barangay Kagawad Ronnie B. Matias sa Gataran Police Station ang pagkakatuklas sa kahinahinalang pampasabog. Agad namang humingi ng technical na tulong ang Gataran Police sa Cagayan Provincial Explosive Ordnance and K9 Unit o PECU. Bandang 1:30 ng hapon, nagtungo sa lugar ang pinagsanib na tauhan ng Gataran Police Station at Cagayan PECU para sa retrieval operation. Dito na-recover ang isang CTG 81mm high explosive na may kaagnasan at natagpuan sa mismong riverbank. Matapos ang retrieval operation, agad itong inilagay sa kustodiya ng Cagayan PECU para sa kaukulang disposisyon. Pantala, nagpaalala ang Gataran Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Eliseo C. Magno Jr., officer in charge, na huwag gagalawin o lalapitan ang anumang kahinahinalang pampasabog. Kahit pa ito ay may kaagnasan, maaari pa rin itong sumabog at magdulot ng malubhang pinsala. Kaya naman sa oras na makakita ng kahinahinalang pampasabog, huwag itong gagalawin,
huwag lalapitan at agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Isang simpleng pag-iingat maaaring maging daan upang mailigtas ang isang buhay. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patuloy na isinusulong ng Tuguegarao Component City Police Station ang mga akbang para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad sa lungsod. Kaugnay nito, 4 na taong pinaghahanap ng batas ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon noong Agosto 18 at 19 ng taong kasalukuyan. Kabilang sa mga naaresto, sina alias Onyok, 18 taong gulang na may warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa, alias Josh, 28 taong gulang na may kinakaharap na 15 bilang ng qualified theft na may kabuuang piyansang 500 at 18,000 piso, alias Jobert, 34 na taong gulang na may warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 7610 o batas sa espesyal na proteksyon sa mga bata laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon na may piyansang 200,000 piso, at alias Brian, 18 taong gulang na may kinakarap na kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Isinagawa ang mga operasyon upang ipatupad ang mga warrant of arrest at matiyak na may harap sa hukuman ang mga taong may kinakaharap na kaso. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gary A. Matagay, Chief of Police ng TCCPS, patuloy na palalakasin ng himpilan ng kanilang mga operasyon at pakikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement units upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Cagayan Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mika E. Rubio. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang buy-bust operation sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Nito lamang 21 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Jojo, 48 taong gulang, walang trabaho, residente ng San Joaquin, Iloilo at pansamantalang naninirahan sa Tigbawan. Narecover mula sa suspect ang 4 na transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 150 gramo na may standard drug price na 1,020,000 pesos, buy-bust money at iba pang non-drug related items. Pinangunahan ng operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office, katuwang ang PIDEA 6, Tigbawan Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit. Pinuri naman ni Pro 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang mga operatiba at katuwang na ahensya sa matagumpay na operasyon. Ayon sa kanya, bunga ito ng tuloy-tuloy na intelligence gathering, maayos na koordinasyon at determinasyon ng kapulisan na maputol ang operasyon at distribusyon ng iligal na droga sa mga komunidad. Dagdag pa niya, patuloy na magsasagawa ang Pro 6 ng intelligence-driven operations laban sa iligal na droga at iba pang kriminalidad habang hinihikayat ang publiko na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon sa mga otoridad. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Pro 6 laban sa iligal na droga, alinsunod sa responsive, trusted at transformative policing for a safer Western Visayas at sa bisyon ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang 45 anyos na lalaki na itinuring na high-value individual matapos ipatupad ang isang search warrant sa Irosin, Sorsogon. Pinangunahan ng Special Operations Unit 5 ng PNP Drug Enforcement Group, katuwang ang Irosin MPS, ang operasyon batay sa search warrant na inisyu ng Regional Trial Court Branch 55. Nasamsam mula sa suspect ang humigit kumulang 58 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 394,400 pesos, isang kalibre 45 na baril, magazine at 7 bala, gayon din ang iba pang drug paraphernalia. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay sasailalim sa laboratory at ballistic examination. Dinala ang suspect sa ospital para sa medical examination at kasalukuyang nasa kustodiya ng Irosin MPS para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ang kampanya ng Sorsogon Police Provincial Office laban sa iligal na droga at iba pang krimen
sa lalawigan ng Sorsogon. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson para sa Police News Network, Bagong PNP, para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patuloy na nagpapagaling at nakasuporta ang Philippine National Police kay Police Staff Sergeant Noli M. Miranya ng Camarines Sur Police Provincial Office na malubang nasugatan habang rumeresponde sa isang insidente sa barangay Kalalaan, San Jose, Camarines Sur noong 22 ng Agosto taong kasalukuyan. Agad isinugod si Police Staff Sergeant Miranya sa isang ospital kung saan matagumpay siyang sumailalim sa operasyon upang maibalik ang naputol na bahagi ng kanyang kaliwang kamay. Naging matagumpay naman ang operasyon at patuloy siyang inobserbahan ng mga doktor. Ayon sa Police Regional Office 5, patuloy nilang tututukan ang kalagayan ni Police Staff Sergeant Miranya at titiyaking makakatanggap siya at ang kanyang pamilya ng kinakailangan tulong para sa kanyang pagpapagaling. As to the update of Police Staff Sergeant Noli Miranya, last August 22, 2026, in the evening, successfully naibalik po yung naputol na kamay ni Sergeant Miranya. And as of today po, August 24, 2026, until lang po, under observation po and medication, nakakonfine po siya ngayon sa Bicol Medical Center, Naga City. Pinuri naman ng PNP ang kanyang tapang at dedikasyon sa tungkulin matapos niyang harapin ang panganib habang naglilingkod at tumutulong sa komunidad. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Agad na tinugunan ng mga tauhan ng Peñarubia Municipal Police Station ang isang emergency call sa Peñarubia Abra nito lamang ika-22 ng Agosto 2026. Isang 32 anyos na lalaki mula sa Barangay Dumayco ang nangailangan ng agarang tulong matapos makaranas ng hypertension at hirap sa paghinga. Sa pangunguna ni Police Chief Master Sergeant Edgar B. Bersamin, agad na nagtungo ang mga responders sa tahanan ng pasyente upang siya ay matulungan. Walang pag-aalinlangan, maingat nilang binuhat ang pasyente at isinakay sa police mobile upang mabilis na maisugod sa pinakamalapit na ospital at mabigyan ng agarang atensyong medikal. Sa ganitong pagkakataon, ipinakikita na ang tunay na serbisyo publiko ay hindi lamang nasusukat sa pagtupad sa tungkulin, kundi sa kahandaang tumulong at tumugon sa oras ng pangangailangan. Muling pinatunayan ng Peñarubia Municipal Police Station na ang kapulisan ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas kundi katuwang, sandigan at maaasahang lingkod ng bayan sa anumang oras. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lizel Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bilang isang aktibong hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa lungsod, isinagawa ng Butuan City Police Office ang consultative meeting on the improvement of school security measures. Sa ilalim ng temang Strengthening Police-School Partnership for Safe and Secure Learning Environment, pinagsama-sama ng naturang aktibidad ang mga opisyal ng kapulisan at mga lider ng edukasyon sa Butuan upang talakayin at tugunan ang mga umuusbong na usapin hinggil sa seguridad. Binigyang diin din ni Dr. Minerva T. Alves, Schools Division Superintendent, ang mga alalahanin sa seguridad ng mga paaralan at ang mga kasalukuyang hakbang pangseguridad na ipinatutupad. Bilang bahagi ng mga inisyatibo para sa kaligtasan sa mga paaralan, patuloy ding hinikayat ng Butuan City Police Office ang publiko sa paggamit ng mga sumusunod na emergency resources. Unified 911 Emergency Hotline, Agap Caraga Mobile App, local station hotlines. Naglabas ang BCPO ng updated na listahan ng mga hotline numbers sa lahat ng city police stations at mga city mobile force upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente sa bawat komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mas pinaigting ng Calatrava Municipal Police Station ang seguridad sa paaralan matapos ang isang emergency preparedness simulated shooting exercises sa 3 paaralan sa Calatrava, Romblon. Patrolwoman Dara Palogmes sa balita.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNP correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Martes, dito pa din sa programang Pulis at Komunidad, dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang Pulis at Komunidad. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.